Ako po si Rosel. Ang wish ko lang po ay magkaroon po ng pagkakakitaan upang mapag-aral ko po ang aking mga anak. Isang misis ang nakuryente habang nagsasampay ng damit dahil ang sampayan niya sumabit sa isang live wire. Pati asawa niya at nanay niya nakuryente rin. Pero ang aksidenteng ito hindi raw basta aksidente, kundi kagagawan daw ng kanyang inggiterang kapitbahay. Wala niyo. Ano bang pangalan? na po kayo. Siguraduhin niyo na bumili kayo para mas maganda kayo sa mga kaibigan niyo. Kayo po? Maganda kayo kagaya ko. Sige, Ayan, guys, ang dami pa dito. Ayan, tingnan mo, meron chocolate flavor. Ayan, kaya kailangan bumili na. Meron na akong mga makeup brush dito. Ayan. At meron akong perfume para mabango kayo. Ayan, ito po, oh. Pwede ba mamaya mo na muna gawin na? Alam ko nagla-live selling ka, pero ang dami kasi natin customer, ang dami natin labada. Ayaw gumana ng stock. Guys, babalik ako ha. Babalik ako. Diyan lang kayo. Ayan. Alam mo ikaw, buwisit ka talaga, no? Wala pa ako nabibenta, oh. Alibhasa kasi hindi ka maganda eh. Hindi kagaya ko. Maraming followers. Buwisit. Alam ko nagla-live selling ka, pero pwede naman sa ibang oras mo gawin yan di ba? Kumusta kayo rito? Ay! Hello, madam! Ayan, ang dami naming labahan. Tambak ang labahan namin ngayong umaga. Kaya umagang-umaga pa lang hulas na ako. My gosh! Ang daming customer nagre-reklamo sa'yo. Hindi mo nilalaban na maayos yung mga damit ng ibang customer natin. Hindi ka mo gayahin si Rosel. Very good sa paglalaba. Kaya natutuwa yung ibang customer natin. Parte lang po ng trabaho yon, ma'am. Sige, alis na ako. Tama na ako sa school ng anak ko. Alam mo ikaw, ha? Nananadya ka talaga, no? Para mawalan ako ng trabaho, no? No? Sige na. Papapil ka para ikaw na. Ikaw na ang magaling. Ikaw na. Ikaw na lahat. Nasa iyo na lahat, pati itong sampal ko. Ayos kitang kinausap, Pero pastos ka! Marunong din akong manampal. May araw ka rin sa akin, Rosel. Yung, bilisan mo na dyan. Bakit kasi hindi mo ginamit yung perang pambayad para sa kuryente? Ginamit mo pa talaga sa sugal. Ayan, tuloy yung kuryente natin ngayon. Tsaka ano ba yung wire na yan? Parang sira-sira na. Delikado yan na. Ito lang ate, nakakabit ako ng jumper. Kaya pinapahinga dyan, baka may makarinig pa sa atin Saan mo na? Ayan, diniskartehan ko na nga lang to Ayos. Talino mo talaga, no? So ngayon, di na tayo magbabayad ng kuryente. Si Rosel na magbabayad ng kuryente natin. Kahit ilang appliances pa yung nakabukas araw-araw, leasing ko, hindi na natin kailangan magbayad. Libre na ang kuryente natin. Ano nga? Pero walik ka na, baka may makakita sa atin. Oo nga, talaga. Ano? Isa mo ito. Talaga. Sel, naglalaba ka na naman. Buong araw ka na nga naglalaba. Pati dito sa bahay natin, maglalaba ka pa rin. Kaya ko to. Di ba ang importante, makapag-ipon tayo? Di ba wish natin na makapagtapos ng dalawa? Promise, Nay. Pag nakagraduate na po ako, tutulungan ko kayo ni ng tatay. Talaga ha, pagbutihan mo. Sige, pumasok ka na. I love you. Oo, isa na. Ikaw naman, pinagluto kita ng galunggong. Mauna ka na doon. Kumain ka na. Sige na, mamaya na Sige susunod na. ako. Tatapusin ko na to. Sige na. Rosel, anak! Kumain na ba kayo? May dala akong pakbit dito. Nay, pasok mo na lang po kay Dennis. Sige, sasabay ako siya kumain. Sige, sige, anak.
Pinipilit ko pong alisin yung kamay ko kaso ang lakas po talaga ng kuryente. Hindi ko po talaga maialis yung kamay ko kahit sobrang lakas na ng persa ko. Hindi po ako makasigaw, wala pong boses lumalabas sa bibig ko kahit gusto kong humingi ng tulong. Ang naiisip ko lang po noon na siguro po oras ko na po yung time na yon. Tanggap ko na po kung mamamatay po ako sa araw na yon. Pero isa lang po yung dasal ko na sana hindi po lumapit sa akin yung mga anak ko at hindi madamay po dun sa kuryente. Upo ka, upo. Putol yung daliri ko. Tostado yung kamay ko. Pinaktanin ang galawin yung braso ko. Hindi ko nga alam kung paano pa ako makakapagtrabaho nito. Anak, mabait na rin sa atin ang Diyos. Ginawa naman ng doktor at lahat para maisalba yung daliri mo, pero hindi na talaga kinaya. Pinutol na anak para hindi siya ma-infection at hindi kumalat sa buo mong kamay. Sabi nga ng doktor, swerte daw tayo eh. Lalo ka na. Napakalakas ng voltahe ng kuryente na dumaloy sa katawan mo. Pero tignan mo naman, buhay ka pa rin. Hindi ko nga alam kung makakapaglaba pa ako eh. Pero hindi ko nga alam kung bakit nangyari ito sa akin. Bakit bigla nagkaroon ng live wire dun sa sampayan natin? Anak, pagpasa Diyos na lang natin ang lahat ha. Aksidente lang ang nangyari. Mio, tinanggal mo na ba yung kable dun sa jumper nila? Kahapon pa ate. Eh, buti na nga lang walang nakakita sa akin eh. Tsaka isa pa, hindi naman natin kasalanan eh. Nag-short yung jumper sa sampayan nila. Hindi naman natin yung sinasadya. Kahit na, tayo pa rin yung sisisihin nila. Lalo na pag nalaman nila na nagkabit tayo ng jumper dun sa poste nila. Oo, kaya itiko mo yung bibig mo ha. Dapat walang makakaalam nito. Dapat tayo lang. Sikreto natin to. Pero alam mo, buti nga kay Rosel na yan. Sana nga tuluyan siyang natustahan, no? Buisit ng babae. Hoy, bagal-bagal mo. Magtrabaho ka nga ng maayos dyan. Pakabagal mo. Pasensya na, Gracia. Kasi masakit pa talaga yung kamay ko eh. Hindi ko talaga maigalaw. Dapat nga sa'yo, pinalitang ka ni. Napakabagal mo. Alam mo kung saan ka bagay magtrabaho? Doon sa perya, putol. Magbabayad pa ako para panoorin ka. Naputulan ako ng daliri, pero tao pa rin ako. Huwag mo akong tratuing hayop! Ba't ka ba nagagalit? Totoo naman. Pwede ba, Gracia, magtrabaho na lang tayong dalawa?
Ma'am Rita, ito na po yung pinalaban niyo. Miss, parang may kulang. Ano pong kulang? Wala dito, yung brown ko na leggings. Ang brown leggings? Ma'am, tinignan ko po maigi yan. Binilang ko po. Wala po akong nakitang brown leggings. Hanapin mo yung brown na leggings ko. Bakit na? Nagdadahilan ka pa? Hindi po ako nagdadahilan. Wala po talagang brown leggings. Hindi po ako nagsisinungaling. Mahal yun. Binili ko sa Korea. At kulang pa ang isang buwan mong sweldo para mabili yun. Ma'am, kung ako sa'yo, pabayaran mo sa kanya yun. Kasi wala namang ibang naglaba dito kanina, siya lang. Eh, baka nga nawala niya. Mabuti pa nga. Sige, bayaran mo. Wala po akong pera, ma'am. Hindi ko po kukunin yun. Hindi po ako nagsisinungaling, ma'am. Ano nangyayari dito? Ang lalakas sa mga boses niyo, dinig na dinig ko. Ayan, si Rosel. Ma'am, nawala niya yung leggings si Ma'am Rita, tapos ayaw niyang umamin. Eh, siya namang naglaba kanina. Ma'am, ako nga po naglaba, pero wala po akong nakitang brown leggings. Hindi po ako nagsisinungaling. Basta bayaran niya yun. Kung hindi, ire-reclam ko tong laundry shop niyo. Ma'am, huwag niyo naman po idama yung laundry shop. Kaibigan ko yung anak ng mayor. Papatanggal ko yung business permit niyo dito. Parang awa niyo Ayusin niyo to. Ma'am, parang awa niyo na po. Baka pwede naman natin pag-usapan to. Palisin niyo yung trabador niya na yun dito. Nakakasira yan ng business. Huwag naman po. Please, maawa na kayo, ma'am. Rosel, pasensya ka na pero sa pagkakataong ito, kailangan kong protektahan yung negosyo ko. Wala po talaga akong kasalanan, ma'am. Hindi po ako nagsisinungaling. Mag-impake ka na. Ibibigay ko na lang bukas yung matitirang sweldo ko. Ito ba yung brown na leggings na hinahanap ng customer? Bakit nasa gamit mo? Ha? Hoy, hindi akin yan, no? Nakikita mo ba ako nagsusuot ng brown? Sisinungaling ka pa. Bakit nasa gamit mo? Kasama ng mga gamit mo, may mga makeup mo, cellphone, lahat? Hoy, kung makapambintang ka wagas, malay ko ba? Eh kung nahulog lang yan dyan, or baka naman ikaw naglagay niyan dyan. Huling-huli ka na. Ang sabihin mo, ginawa mo to para ipahamak ako. Kilala kita! Galit ka sa akin kaya mo to ginawa. At sasabihin ko to kay mama. Sama ng ugali mo, ha? Eh total, sip-sip ka naman kay Ma'am Andrea, di ba? Kapag bintang ka wagas, pangit, desperada. Tanggalin mo yung makeup mo na makita ng mga followers mo kung gaano ka kapangit. Kasi pangit ang ugali mo! Ah, ganun, ha? Ka? Ha? Ano ang ugali mo? Kamay ko! Awaw! Tama ka! Tama ka! Ano, ha? Ha? Tama ka! Subuhan mo! Malis ka na! At huwag kang sumubok na isumbong ako kay Ma'am Andrea, ha? Layas! Hello! Magandang umaga! Ayan, nandito na naman tayo sa ating live. And syempre, gaya nga ng sabi ko dati, kailangan yung bumili nito dahil pampaganda ito. Ayan, tingnan nyo naman, may chocolate flavor. Ayan, screenshot nyo na, screenshot nyo na! Go, 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 mga kaibigan! Mga beshi, mga kapatid. Ayan! At ito naman ay para sa lip gloss. Ayan, talagang gaganda ka talaga dito, magiging fresh ka, kagaya ko. And hindi lang yun, marami pa tayong pwedeng...
Ate. Yung ano ba ang aga-aga? Ano? Ate, patayin mo nga muna yan. Halika muna dito. Ba? Kung makapag-utos ka, wagas Naputulan tayo ng kuryente. Paano ba naman eh? Ilang buwan na tayong di nakakabayad. Ate, meron ka ba dyan? Wala! Hindi pa ako nakakabenta. Eh, ba't kaya hindi ka magbalat ng buto para makaambag ka naman, no? Kasalanan mo naman to, ate. Kung hindi mo sana pinatanggal sa akin yung jumper ng kuryente sa kapitbahay, edi sana hayahay yung buhay natin. Eh kahit nga magpakabit pa tayo ng aircon eh, kasi libre yung kuryente. Ano ka ba? Tumahimik ka nga. Eh, hindi nga pwedeng malaman, di ba, na kaya na kuryente sila Rochelle dahil nagpakabit tayo ng jumper sa kuryente nila. Tumahimik ka nga. Kumayag ka din naman ah. Tuwan-tuwa ka pa nga nung nakuryente si Rosel eh. Ay, naku, Myung! Huwag ka maingay. Basahan! Bili kayong basahan, oh! 20-20 lang! Basahan! Sel! Sel! Uy! Basta. Okay ba? Okay ba dito? Yan. Dalang pagkain, parce. Sabay na tayo. Kain na. Gutom na ba? Tapusin ko lang to. Pero sabay na tayo kumain. Kumain na tayo. Dali muna, ang dami ko pang nibenta. Rosel, anak! Kailangan mo itong makita. Si Gracia ang dahilan ng pagkaka-aksidente natin. Eh, hindi nga pwedeng malaman, di ba, na kaya na kuryente sila Rochelle dahil nagpakabit tayo ng jumper sa kuryente nila. Tumahimik ka nga. Kumayag ka din naman ah. Tuwan-tuwa ka pa nga nung nakuryente si Rosel eh. Ay, naku, Myung! Huwag ka maingay. Siya ang dahilan kung bakit tayo na kuryente. Bakit ako naputulan ng daliri? Magbabayad ang babae na to. Ako mismo ang paniningil sa kanya. Sandali! Bumili ka na. Bigyan kita ng discount. Gracia! Gracia, saan ka? Lumabas ka dito, hayop ka! Napakawalang yamong babae ka, ha? Ikaw ang may dahilan kung bakit muntik kaming mamatay. Anong problema mo, ha? Ang ganda-ganda ng araw ko sinisira mo. Hindi lang yung araw mo sisirain ko, pati yung pagmumukha mo! Ka! Ay! Hindi ko dito. Aray! Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakuryente, ha? At naputol tong daliri ko. At yung jumper na niligay mo, yun ang sumabit sa sampayan namin. Ano ba nasabi mo? Wala kang ebidensya. Sinungaling ka, hayop kang babae ka pa siya. Ha? Ipapakulong kita, pati yung kapatid mo. Kung wala akong ebidensya, may ebidensya ako. Kumanda ka! Sinungalingan! Ikaw, ha? Or baka puro sabunay ang utak mo? Hindi ba nag-live ka kanina? Narinig ng lahat kung ano yung mga pinagsasasabi mo? Ha? Hayop ka talaga. Wala akong aaminin. Hindi totoo yan! Dito! Hayop kang babae ka. Lalabanan kita. Hindi na kita lalabanan. Lalaban ko yung mukha mo. At sasabunin ko yung bunganga mo tayo. Sinungaling ka! Halika ka dito. Hayop ka talaga! Sama mo, babae ka! Hayop! Hayop! Gracia! Sama mo, babae ka! Hayop! Hayop! Gracia! Gracia! Rosel, Mare, pwede ba tayo mag-usap? Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Sana patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Tsaka handa rin kami ni Myung na pagbayaran lahat ng mga nagawa namin. Sinabi ko na rin kay Ma'am Andrea na ako yung kumuha ng leggings. Kaya, ayun, tinanggal niya ako sa trabaho. Kakausapin ka daw niya mamaya para makabalik ka na rin sa laundry shop. Salamat sa pagligtas mo sa akin, ha. Kung makakalimutan yung
Matagal na naman kita napatawad eh. Pero sana totoo na magbabago ka na ng buhay mo. Huwag sanang sayangin ang pagkakataon na binigay sa'yo ng Diyos. Pangako, babaguhin ko yung buhay ko, pati na rin ang kapatid ko. Kailangan na daw po itong operahin kasi patay na daw po yung pinakalitid ng hinliliit ko. Kailangan na pong tanggalin kasi baka madamay daw po yung ibang daliri. Kapag naalala ko po yung nangyari sa akin, naiiyak po ako kasi po yung lakas ko po ngayon di na po kasi kagaya dati. Nilalagyan ko po ng bimpo po para hindi makita ng tao kasi naiiya nga po ako. Makita nila na ganito yung daliri ko. Ngayon, patuloy pa ring bumabalik sa kanya ang sugat ng kahapon sapagkat ang kanyang mga daliri ay sumasakit pa rin. Kapag naramdaman ko pong masakit na yung kamay ko, kahit gusto ko pa pong ipagpatuloy yung gawain ko, yung trabaho ko, hinihinto ko po muna saglit kasi po pinapahinga ko muna yung kamay ko. Mahapdi po kasi. Gusto ko sanang ipa-check up yung sugat ng asawa ko, kaso lang kapos kami sa financial. Pero para sa mga anak na nasasaksihan niya ang unti-unting paglaki, si Rosel ay patuloy na lumalaban. Katatagang dapat lamang suklian ng panibagong pag-asa. Para matulungan siyang maibsan ang problemang dinaraing niya sa kanyang daliri, sinamahan namin si Rosel sa isang espesyalista. Tinanggap na niya yung nangyari sa kamay niya. So, even with the contractures in place, she's able to do her work. What she was wondering about was how to make it not have rashes or yung skin breakdown. So, yung solution to that is, if she cannot change her job, she has to make sure na hindi siya babad lagi in such a way na pagkatapos ng trabaho niya, like in the breaks in between, to make sure it's dry. And sinabihan ko din na if hindi kaya ng bimpo with a chani to make sure the crevices are kept dry, at least to have a fan. Okay na po ako. Matapos mabigyang linaw sa kanyang kalagayan, ay nabigyan ng bagong pag-asa si Rosel at kanyang pamilya. Ay, hello po, Dennis and Rosal. Aliko, welcome po sa Wish Ko Lang. Kaya naman para sa kanilang muling pagsisimula, ay handog namin ang mga negosyong mapagkakakitaan ng mag-asawa. Hindi na rin kailangan pang mamasukan ni Rosel sa mga laundry shop dahil meron na siyang sariling laundry business. Level up na rin dahil may automatic washer and dryer na siya. Hindi na kailangang mababad ng matagal ang kamay niya sa tubig. O gaano ka-importante ito sa inyo? Importante po sa amin kasi po malaking tulong po sa pang-araw-araw po na tutusin. Nakakatulong po sa paglalaba. Hindi na po ako mahirap. Ano nga ba ang wish ng anak ni Rosel? Sagot na ng isang institusyon ang college scholarship para sa anak niyang si Megan. Scholarship para sa anak niyo po. Yan ho. Alam ko, pangarap niya talaga makapagtapos, di ba? Malaking tulong po para makapagtapos po siya ng pag-aaral. Ano ba yung pangarap niya? Pangarap po niya maging isang teacher po. At syempre, tulong pinansyal mula sa aming programa. Bakit pag binabalikan niyo yung mga pinagdaanan niyo, ano yung nararamdaman niyo ngayon? Ngayon na nasa inyo na itong mga matagal niyo nang wini-wish. Masaya po ako na sa kabila po ng nangyayari po sa akin, may biyaya po ako na natanggap na hindi ko po inaasahan galing po sa taas. Maraming salamat. Mga kapuso, kung meron po kayong wish na lagi niyong minamanifest, i-comment nyo na yan sa aming official Facebook page. At malay nyo, tulad ni Rosel, ang wish na yan ang next naming tutuparin. At lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.